Sorry, daming patient sa hospital. Late na ba ako for dinner? I asked my husband while sitting on the chair in front of him. Umiling siya at ngumiti like everything is okay, and there's no problem. But I know, may problema at ayaw niya iyong sabihin sa akin. Hindi man niya sabihin, alam ko pa rin. And we haven't talked about it yet. He's busy, and I'm busy too. Paano kami makakapag-usap? This is our first time eating together ever since we got married. Nang ikinasal kami ay naghanap agad ako ng trabaho, habang siya naman ay ipinagpatuloy ang pagiging professor sa Burlington. I am now a doctor, and I work on Philippine General Hospital as a pediatrician. And I am happy with my work. I love seeing kids and treating them. How's work? Ethan suddenly asked. Okay naman. Ikaw ba? Tanong ko rin habang sumisimsim ng juice na in-order niya, bago pa ako dumating dito, tumango siya. Fine, I guess. Since it's only the second week of school. Tumango rin ako. I can't find words to say. Hindi ko alam pero para bang may nagbago. Everything feels so awkward. And I feel like I'm back again to zero. I'm back again in the time when he hates me. Nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa table. Are you okay, love? Bumantong hininga ako, nang marinig ang huling salita sa bibig niya. Tumango ako at nginitian siya. Gusto mo na bang umuwi? Tanong pa niya. Hindi ko alam kung tatango ba ako o iiling. Ang totoo kasi niyan ay gusto ko na talagang umuwi, at yakapin ng buong magdamag si Ethan. Then let's go home. You can hug me anytime you want, ngumisi siya. Nanlaki ang mga mata ko. I mentally forgotten that he can read minds. Tumayo siya at inilahad ang kamay sa akin. Tinanggap ko iyon at sabay kaming naglakad palabas ng restaurant. Nang makasakay kami sa kotse, ay hindi niya ito pinaandar. Sa halip ay damapo ang tingin niya sa akin, at saka siya ngumiti. I know you're not fine. What is the problem? Tanong niya. Matagal ko siyang tinitigan. Nangilid ang luha ko nang ngumiti siya sa akin. Why are you crying, love? May masakit ba sa iyo? Did you got scolded from work, what? Hindi siya mapakali. Mahina akong napatawa. Umiling ako at nagsalita. I miss you, sambit ko at niyakap siya. Niyakap niya rin ako pabalik. Mas mahigpit pa sa yakap ko sa kanya. Is that all? You have something to say? Tanong niya. Are you still happy with me? I whispered. Natulala ako sa sarili kong tanong. What if he say no? What if hindi na siya masaya sa relasyon namin? What if napipilitan lang siya ngayon, dahil nangako siya kina mommy na hindi ako iiwan? Kumunat ang noo ni Ethan. Why do you think about that? Is this about our busy schedules? Is this about your work? He caressed my back while I'm still crying. Love, you are my wife now. And nothing can ever change that. I am in love with you and I'm proud in everything that you do. You're doing a good job, so why I will not be happy? Pabulong niyang sagot. Humiwalay ako sa yakap niya, at pinunasan ang mga luha ko. You're afraid because I might left you, because of your busy schedule, ito ba ang bumabagabag sa'yo? Tanong niya pa. Inayos niya ang buhok na humaharang sa aking pisngi. Hindi ako sumagot sa tanong niya. Tinitigan ko lamang siya. Ngumiti siya sa akin at hinalikan niya ang aking noo. Your achievement in whatever you do is my joy, love, hinalikan niya akong muli. I love you, bulong ko. I love you too. Let's stay this way forever, I love you. Iinuman mo yung gamot na nireseta sa'yo ni Dr. A. Napangiti na lamang ako nang marinig ko ang sinabi ng nanay ng bata, na nagpa-check up sa akin kani-kanina lang. I am happy that they encourage their children to follow the instructions of doctors, like me. Dahil wala pang pasyente, nagbasa-basa muna ako sa libro na hindi ko pa rin natatapos, dahil sa dami ng batang nagpapa-check up sa hospital araw-araw. Tumunog ang cellphone ko, habang binabasa ang librong iyon. I smiled when I read the text. Ethan, hi. I'll fetch you later, I love you. Ako, okay. Please take care. I love you too. Ibinaba ko ang cellphone ko, at nagpatuloy sa pagbabasa nang pumasok si Zara sa klinik ko. Doc, lunch na po.
Pwede na kayong magpahinga muna at kumain. Tumango ako at nginitian siya. Sige, salamat Zera. Si Zera ay nurse rito sa pinagtatrabahuhan kong hospital. Mas bata siya sa akin ng 2 taon, at matagal na rin siya rito, ngunit mas matagal lang ako ng ilang buwan. Mabait siya kaya naman naging close kami agad. Tumayo ako at tinanggal muna ang lab coat ko para makalabas na ng clinic. Iniisip ko kung saan ba ako kakain, sa cafeteria o sa labas na lang ng hospital. Palabas na ako ng building nang tawagin ako ng guard. Pinili kong kumain na lang sana sa labas, Doc. Nilingon ko iyon. Lumapit ako sa guard habang tinitignan ang paper bag na hawak niya, na may nakasulat na pangalan mula sa isang sikat na restaurant. Magandang tanghali po kuya, bati ko sa kanya. Magandang tanghali rin po Doc. Iniabot niya sa akin ang paper bag. Pinabibigay po pala ni Sir Murphy. Napangiti ako. Mukhang hindi ko na kailangang lumabas ng building, bumalik ako sa clinic. Nakasakay na ako sa elevator, nang makareceive ako ng tawag mula kay Ethan. Hello, hello love, his voice is husky, parang kagigising lang. Natanggap mo ba yung lunch mo? Sorry, I slept kaya pinadala ko na lang. I smiled. Sabi ko na nga ba, nakatulog ito. Yeah, thank you. Ikaw, you eat lunch? I asked. Yes love, by the way, I have to go. Class starts in 10 minutes. Take care, I love you. I love you too, bye. I ended the call. Dumiretso agad sa aking clinic para makakain na. Ilang pasyente pa ang nagpa-check up. Nang vacant time ko ulit, ay dumating naman ang mga kaibigan ko. Hi Doc. Bati ni Marga. Natawa ako, nandito sila Leslie at Margaret. Hindi ako sanay na tinatawag nila akong Doc. Kamusta? Tanong ko. Ngumisi si Leslie. We're doing fine. How about you, Doc? I jokingly rolled my eyes at her. Napailing din ako dahil sa pagtawag niya sa akin. Stop with the Doc, Lay. Okay lang naman. Mag-a-out na rin ako later. Tumango-tango siya. Baka gusto mong bisitahin yung butik ni Marga. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Leslie, at agad na binalingan ng tingin si Marga na ngayon ay busy sa cellphone. Marga. Tawag ko sa kanya. Napabalikwas siya ng tingin sa akin at ngumiti. Ah yes. May branch na ng butik ko riyan sa SM Manila. Mabilis akong tumayo, at inayos ang mga gamit ko. Well then, let's go. Sakto namang pumasok si Zera. Doc, ito po pala yung mga files ng mga patients for tomorrow. Sabi po kasi ni Doc Justin, ibigay ko na raw po sa inyo kaagad, sambit ni Zera. Okay, pakilapag na lang dyan Zera. Mauna na muna ako. Tumango si Zera at pinasadahan ng tingin, ang dalawa kong kaibigan na narito. Magandang hapon po, ingat po kayo. Paalala niya sa amin. Nasa elevator na kami, nang maisipang magsalita ni Marga na kanina pa busy sa cellphone niya. Tinignan ko ang aking refleksyon sa elevator na sinasakyan ko. Nakasuot ako ng floral polo, na nakatuck in sa aking above the knee na palda. Napangiti ako sa aking sarili. I got matured with the way of my clothing too, ha? Bilisan natin. Nandoon si Sid baka mainip yun, ani Marga. Nagkatinginan kami ni Leslie, at sabay na nagkibit balikat. Kailan ba kayo magpapakasal niyan? Tanong ni Leslie nang makalabas kami ng elevator. Kapag niyaya niya na siguro ako. Sagot ni Marga sa kawalan. Kumunot ang noo ko. May problema na naman ba sila? Mukhang dumadalas na ang pag-aaway nila. Tulala si Marga habang nasa biyahe kami. Nagtaksi lang kami dahil walang ni isa sa amin ang may dala ng kotse. Ako ang katabi ng driver habang si Marga at Leslie naman ang nasa likod. Nang makarating kami sa mall, ay saka lang nabuhayan si Marga. Naroon kasi si Sid, at mukhang hinihintay siya. Sid, tawag nito kay Sid. Ngumiti si Sid sa amin at hinalikan ang noo ni Marga, nang makalapit ito sa kanya. How are you? Bati ko sa kanya. Mga 1 buwan na rin ata kaming hindi nagkita at nakapag-usap ni Sid, dahil sa conflict ng schedules namin. Sila Marga at Leslie naman ay pumupunta sa hospital, para bisitahin ako kapag hindi sila busy. Sinagot ako ng okay lang naman ni Sid, at iyon ang naging cue para pumasok na kami sa loob ng mall. Nang makarating kami sa butik ni Marga,
ay nakangiti na siya at hindi na maalis iyon, kahit anong sabihin ni Leslie sa kanyang pang-asar. Siyempre, nasa tabi niya kasi si Sid. Pumasok kami sa butik, at may iilan-ilang mga customers ang nandoon. Nang makita kami ng mga sales lady ni Marga, ay ngumiti sila at agad na bumati. Nasaan nga yung main branch ng butik mo? Tanong ko. Habang tumitingin ng mga damit, ay tinitingnan ko rin si Marga na nakasunod pala sa akin. Nasa SM Fairview. Tumango ako at pumunta naman sa shoe section. Napapalakpak ako sa aking isip nang makita ang mga sapatos na design ni Marga, ang gaganda. Siguradong dadayuhin itong branch na ito, dahil sa ganda ng quality ng mga produkto. May size 7 ba kayo nito? Tanong ko sa kanya, sabay pakita ng sapatos na dinampot ko sa aking gilid. Ang sapatos na iyon ay may 3 inches pointed heels. Naisip ko kasing magagamit ko ito sa trabaho. Pinatawag ni Marga ang isa sa sales lady niya, para kunin ang hinihingi kong size 7. In fairness kay Marga, ang mga sales lady niya ay may ibubuga. May height preference ba ang mga workers mo? Tanong ko habang nakakunot ang noo. Pantay-pantay kasi yung height nila kahit na may heels. Tumawa si Marga. Meron, 5'5". Wow, parang flight attendants lang, si Leslie. Itatanong ko sana kung saan galing si Leslie, nang maunahan ako ni Marga. Sinusundo na ako ni Bricks, may dinner kasi kami with his family. So, mauna na ako. Palm ni Leslie sa amin. Nagkatinginan kami ni Marga at sabay na tumango. Okay, ingat Leslie. Nang umalis si Leslie, nagpaalam na rin ako na mauuna na, dahil susunduin din ako ni Ethan. Iniwan ko si Marga at Sid sa loob ng butik. Habang naglalakad sa parking lot ng mall, ay tinatawagan ko naman si Ethan para masabing nasa SM Manila ako. Hello, love, where are you? Dumaan akong hospital, nag-out ka na raw. I smiled when I heard his panic voice. Sorry, nasa SM ako. Pinuntahan ko kasi yung new branch ng boutique ni Margarito. Okay, wait for me there. I heard he sigh of relief after that. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Take care. Ilang sandali pa ay dumating na si Ethan. Pinagbuksan niya ako ng pinto. At hinalikan ang noo ko pagkapasok sa kotse. Hi, ngiti niya. I felt my eyes sparkled. Hello. Pinaandar niya na ang kotse, habang nagtatanong sa akin. How's work? Ayos naman. Mababait yung mga batang pasyente ko. I smiled. Tumango si Ethan. I see. Ikaw, kamusta naman sa campus? Lumingon ako sa kanya. He shrugged. Still the same. Tumango ako, at hindi na nagtanong ulit. Ilang sandali pa ay siya naman ang nagsalita. Let's have a dinner first, love. Okay, tumango ako at ngumiti. Hinawakan niya ang kamay ko nang makababa kami ng kotse, at pumasok sa supermarket. Kumunat ang noo ko. I thought we're having dinner. He smirked and kissed my hand he's holding. I'll cook for dinner. Ayun nga ang nangyari. Ako ang nagtutulak ng cart, habang siya naman ay kumukuha ng kung ano-anong ingredients. When we got home, pinark niya ang kotse sa bahay. Habang ako naman ay diretso nang pumasok, at dumiretso sa kitchen para ihanda ang mga ingredients na para sa lulutuin niya. Well, I cook also but he's more expert in this kind of work. So I give the privilege to him when it comes to cooking. Umupo ako sa stool na nandito sa may counter, nang pumasok si Ethan sa kitchen. Nagsuot siya ng apron at ako naman ay pinapanood lang siya. Anong lulutuin mo? Tanong ko. Lumingon siya sa akin. It's a surprise, love, he smiled. I shrugged. Okay. Napangiti na lamang ako at napailing. How did I get this guy again? Why did he marry me? I hope we'll be like this forever. It's been 4 years since we're together. Matagal na rin kami, at kahit kailan ay hindi pa kami nagkaroon ng seryosong away. Sana ay ganito na lang palagi, sana ay walang magbago. Kami pa rin, hanggang sa dulo. Pagkagising ko ay tulog na tulog pa si Ethan sa tabi ko. Tiningnan ko ang oras sa wall clock. 6:10 a.m. I have 50 minutes left to get dressed, and cook for breakfast. Tumayo na ako at bumaba para pumunta sa kusina. I will cook corned beef and hot dogs for breakfast.
Binuksan ko ang music playlists ko sa aking cellphone, at inilagay ang earphones sa aking tenga. Hey, I never felt this way, can't get enough so stay with me. Sinasabayan ko pa ang lyrics ng kanta ng Lainey na ILYSB habang binubuksan ang lata ng corned beef. Ang lata na ito ay parang katulad ng relasyon namin ni Ethan. Matatag at mahirap wasakin. Kanina ko pa kasi ito binubuksan gamit ang can opener, pero nangangalahati pa lang ako sa pagbubukas. Malapit na sana akong sumuko, dahil nangangalay na rin ako nang may tumawag sa akin. Alea Murphy, si Ethan. Kumunot ang noo ko. Hindi pa siya nakabihis, nakaboxer lang at sando. Love. Tawag ko sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa akin, at hinalikan ang noo ko. I thought you left early. Bulong niya habang sinisipat ang corned beef. At can opener na hawak ko. Umiling ako at ngumiti. Magluluto sana ako ng breakfast natin. Tumango siya, at kinuha sa akin ang can opener at corned beef. Let me help you, sambit niya. Ako naman ay kinuha na ang hotdog sa refrigerator, at sinimulan itong lutuin. Tinanggal ko ang aking earphone, at ipinatong ang cellphone sa counter. Maaga ang pasok mo ngayon. Tanong ko sa kanya. Umiling siya, 10 a.m. Tumango ako at inabot ang binibigay niyang fresh milk sa akin. Anong oras ka uuwi? Tanong ko ulit. Lumingon siya sa akin at saka ngumisi, bakit ang dami mong tanong? Kumunot ang noo ko, ilang sandali ay napangisi rin ako, at tinaasan siya ng kilay. Malamang asawa kita, kaya marami talaga akong tatanungin sayo. Magtaka ka kapag hindi na ako nagtatanong, binulong ko lang ang huling pangungusap. Tumawa siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko, at inikot ako na para bang sumasayaw. Nang huminto ako ay nasa harap ko na ang mukha niya. Ngumiti ako at siya naman ay hinalikan ang aking noo. Hawak ang kamay ko ay hinanda niya ang almusal namin. Medyo nahihirapan nga siya, dahil isang kamay lang ang gamit niya, kaya sinubukan kong bawiin ang kamay ko na hawak niya, pero ayaw niyang bitawan. Okay, bahala ka magpakahirap dyan. After siguro ng 10 minuto, natapos din siya sa ginagawa niya, na hindi talaga binibitiwan ang kamay ko. I can multitask, and you already know that, kinindatan niya pa ako. Napailing na lamang ako at ngumiti. Inumpisahan na namin ang pagkain, at salamat naman dahil binitiwan niya na ang kamay ko. Kung siya kayang mag-multitask, pues, ako hindi. Nauna siyang natapos sa akin, pero nauna pa rin akong umalis ng bahay, dahil maaga ang schedule ko. Hinatid niya ako sa hospital. Good morning Ma'am Alea Sir Ethan. Bati ni Kuyang Guard sa amin. Magandang umaga po, bati ko rin sa kanya. Si Ethan naman na nasa likod ko, ay tinanguan lang siya. I am wearing a 5 inches heels, at tuwang-tuwa ako dahil kaunti na lang ay maaabot ko na si Ethan. Hanggang balikat niya na ako ngayon. Kilala na siya ng mga tao rito. Sa araw-araw ba namang pagsundo niya sa akin, ay hindi pa ba siya makikilala ng mga tao rito? Kahit ang mga co-doctors ko rito ay kinababaliwan siya. Dito na ako, ngumiti ako. You may go now. Tumango siya. Go inside first before I leave. I chuckled and followed his instructions. Pumasok na ako sa loob. I waved at him. Ngumiti siya sa akin at unti-unting naglakad paalis. Nag-umpisa na ako sa trabaho. Dumagsa agad ang mga nagpapa-check up, may isa pang ang bata na gustong makita si Ethan. Dr. Alea, can I ask you a question? Tanong niya sa akin. Tumango ako at saka ngumiti. Sige baby, ano yun? Do you have a husband? Where is he? Aaminin ko na medyo nagulat ako sa tanong niya. She's only 6 years old, and now she's asking me this kind of question. Her mom looked at me apologetically. I smiled softly and nodded as if saying it's alright. I smiled before answering the child. He's also working. Do you want to meet him? I'll bring you to his work, if your mommy will allow you. The child beamed. Oh yes. And I'm pretty sure mommy will agree. Tumingin pa siya sa kanyang mommy. Tumango ang mommy niya, at nginitian ako nang lumingon sa akin. But, in one condition. You'll drink your medicine and follow mommy, okay? Kapag bumalik ka rito for another check-up, you'll go with me and I will bring you to my husband's work. I promised her.
Masaya siyang tumango at binigyan ako ng thumbs up. Sure Dr. Alea. Lumingon ako sa mommy niya. Panipi. Balik po kayo rito for the follow-up checking of her. Tumango siya bago umalis. Kinawayan ko ang batang babae, habang lumalabas sila ng mommy niya sa clinic. Pumasok si Zara sa loob ng clinic ko. Anyway, hindi lang naman ako ang pediatrician dito sa hospital. Marami kami at may sari-sariling clinic. Doc, pinapatawag po kayo ni Director Sunny Igo. Pumunta raw po kayo sa conference room, si Zara. Kumunot ang noo ko. Alam mo ba kung bakit daw ako pinapatawag? Ano kayang problema? May problema ba sa hospital? Minsan lang magpatawag ang direktor ng hospital, kaya hindi ko alam at wala akong clue kung ano bang nangyayari at mangyayari. Pinapatawag din po ang iba doc. Urgent meeting po ata ito. Tumango na lamang ako at ngumiti kay Zara. Sige, salamat Zara. Ngumiti rin siya at tumango. Lumabas na siya ng clinic. Mabuti na lang at magla-lunch break na, nagpatawag si Director Sunny Igo, wala na akong pasyente. Nang lumabas ako ng clinic, ay nakasabay ko si Doc Martha, isa sa pinakamagagaling na surgeon ng hospital. Si Doc Martha ay nasa mid-30s na, pero nangingibabaw pa rin ang ganda. Kung pwede nga lang ay araw-araw ko na lang siyang titigan. Good afternoon Doc, bati ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at bumati rin ng magandang tanghali. Sabay kaming pumasok sa conference room. Umupo ako sa assigned seat na para sa akin. Katabi ang isa pang pediatrician, ay nakinig kami sa kung anong sasabihin ni Director Sunny Igo. First, I want to greet you all good afternoon. Huminto muna siya para tumikim, bago muling nagsalita. Panipi. Okay, let me tell this straight to the point. We'll be having a conference meeting in Korea, China, and Japan. And I had chosen some doctors to attend the said conference. Inumpisahan niyang banggitin ang bawat pangalan ng mga doktor na makakasama sa conference meeting na iyon. My eyes got widened when I heard my name. Doc Alea, you'll be attending the conference at Korea, together with your co-pediatrician doctors, si Director Sunny Igo. I nodded. May kaunti pa siyang ipinaliwanag sa amin bago siya nag-dismiss. Mabilis akong umalis doon at bumalik sa clinic. I massaged my head, while thinking on how will I tell this to my husband. Hindi ko alam kung papayag siya, but I'm sure that there's a big chance. Kung matutuloy man talaga ang conference ko roon sa Korea, ay first time kong pupunta roon. Hindi naman kasi mahilig ang family namin mag-travel out of the country, kaya hindi ko pa talaga iyon napupuntahan. I checked up my remaining patients. Nakalimutan ko na rin kumain but it's alright. I'm not hungry anyway. Nang dumating ang 5 ng hapon, ay umalis na ako sa hospital. I decided to visit Ethan at Burlington. Sumakay ako ng taxi para makarating doon. Nang makarating ako sa university, ay binati agad ako ng guard. Siya pa rin pala yung guard na nandito. Magandang hapon po ma'am. Say, Sir Ethan po ba ang hanap niyo? Tumango ako. Opo kuya, magandang hapon din po. Nagpaalam ako sa kanya na papasok na sa campus, at umalis na ako roon. Pumunta ako sa opisina niya. Pagpasok ko ay nakita ko kaagad ang wedding picture naming dalawa, na nakapatong sa table. Nilibot ko ang aking mga mata sa office. Wala pa rin namang pinagbago. Umupo ako sa sofa habang hinihintay siya. Baka may klase pa kaya wala pa siya rito. Kinakalikot ko ang aking cellphone nang dumating si Ethan. Inaayos niya pa ang salamin niya habang papasok sa pinto. Nang nakita niya ako ay ngumiti siya. Nagtaksi ka. Tumango ako at lumapit sa kanya. Hinalikan ko siya sa pisngi bago sumagot. Oo, may sasabihin sana ako sayo. Kumunot ang noo ni Ethan, habang tumatango. Okay. But before that, did you eat lunch? Umiling ako at awkward na ngumiti. Baka pag-alitan niya ako. Let's eat. I haven't got my lunch also, sambit niya. I sighed of relief. Hawak ang kamay ko, ay lumabas kami ng opisina niya. Habang naglalakad kami, ay may nakasalubong kaming estudyante ni Ethan. May bitbit siyang mga papel. Sir, ito na po yung mga test papers. Nilingon niya ako. Nginitian ko siya. Naaalala ko yung sarili ko sa kanya, noong hindi ko pa asawa si Ethan. Natawa ako sa sariling iniisip.
Put it on the table inside my office, sagot ni Ethan. How cold. Kinunutan ko ng noo si Ethan nang makaalis ang babae. Bakit mo sinungitan? Mukha naman siyang mabait, reklamo ko. Umiling siya. Masungit na naman talaga ako dati pa diba? Pero nagbago ka na diba? Sa'yo lang naman ako nagbago. He chuckled. Napailing na lamang ako. At saka, sa'yo lang ako mabait, because you're my fiancé that time, natawa pa siya sa sariling sinabi. Ganun, so hindi ka pala magiging mabait sa'kin kung hindi mo ako fiancé nun. Umiling siya. Yes. Because it's my way to show you a way. Even if you're not my fiancé that time, you already rock my world. Nag-init ang pisngi ko.